Ang tunog ng berdeng jade bracelet na bumagsak ng tuwirang sa basurahan ay tumalab sa gitna ng malaking handaan. Ang biyenan ko ay nagsalita ng mga salitang pumunit sa aking karangalan. Ang asawa ko, na lubos kong minahal, ay yumukod ng ulo sa kahihiyan at duwag. 5 taon ng aking kabataan, ng aking pagtitiis at sakripisyo biglang naging isang bagay na katawa-tawa. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko nahuhulog kahit isang luha. Mahinahon ko itong yuko at pinulot ang aking sariling dignidad. Determinado akong lumakad papalabas. At pagkaraan ng 30 minuto lamang ako mismo ang gumawa ng isang desisyon na magbabago ng lahat. Ang loob ng pinakamarangyaang restaurant sa BGC ay nagliyab ng ilaw ng chandelier ng gabing iyon. Ang bawat kumpol ng mainit na gintong liwanag ay nagtatamis sa mga mesa na may puting sutlang mantel, kung saan ang mga imported na rosas ay nagbubunga ng kanilang mabangong halimuyak. Ngayon ay ang malaking handaan para sa ika-60 kaarawan ni Aling Consuelo ang aking biyenan. Nakasuot siya ng malalim na pula na baro at korte, may kuwintas na perlas na malalaki ang butil, nakaupo nang may karingalang nasa sentro ng handaan tulad ng isang reyna na tumatanggap ng papuri mula sa lahat ng dako. Sa paligid niya ay ang mga pamilyar na mukha ng pamilya ng aking asawa. Mula sa Tito Bernie, kapatid ng aking biyenan, hanggang kay Tita Rosie, bunso ng aking biyenan. Lahat sila ay makulay ang damit at nag-iingay ng masasayang salita. Nakatayo ako sa isang sulok, maingat na inaayos ang aking simpleng sutlang terno. Sa aking mga kamay ay isang pulang gift box na may magandang palamuti. Naglalaman ito ng aking buong puso at ng aking pawis at luha sa loob ng 6 na buwan. Ito ay isang jade bracelet maayos na berde, napakaganda ang pagkakakulay. Para makuha ang pera para sa regalo na ito, kailangan ko namang gumising ng walang tulog sa maraming gabi, lihim na tumatanggap ng mga architectural design na trabaho pagkatapos matulog na ang lahat sa bahay. Mula nang ikasal kay Marco, tinanggap ko na ang maging sa likuran, iniwanan ang aking architecture degree iyon na ang mga pangarap ng urban planning na nais ko para maging isang mabuting asawa, isang mabuting manugang. Na Iveli, naniniwala akong kapag tayo ay tapat na nagsakripisyo, ang pamilya ng iyong asawa ay kikilalanin ito. Tumunog ang palakpakan at pinuputol ang daloy ng aking mga pag-iisip, oras na para sa regalo mula sa mga anak at apo. Ang panganay na kapatid ng Marco at ang kanyang asawa ay unang lumapit. Ang kanyang asawa ay masaya na naiabot kay Aling Consuelo ang isang gintong kuwintas na may kalat na diamante. Ngumiti ng malapad si Aling Consuelo, itinangad ang kuwintas na pinagmamasdan bago ipinakita kay Tita Rosie na nakaupo sa tabi niya. Ang mga bulong ng pagpuri ay tuloy-tuloy. Hinugot ako ni Marco ng bahagya sa bewang ko. Mahinahon niyang kinuhunan ako na lumakad pasulong. Huminga ako ng malalim, ngumiti, at lumapit sa harapan ng aking biyenan. Ang 2 kamay ay may respeto na iniabot ang pulang kahon. Nagsalita ako ng malinaw at taos puso. Inay, nawa ay patuloy na lumakas ang inyong kalusugan sa bagong taon na ito at manatiling malusog ng 100 taon kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ito ay kaunti naming pagmamahal para sa inyo. Ang jade bracelet na ito ay nakakatulong para sa kapayapaan ng isip at nagpapabuti ng pagtulog. Tumingin si Aling Consuelo sa kahon ng pahiwatig. Ang ngiti sa kanyang labi ay bigla at ganap na nawala. Walang pagbabago ng ekspresyon, ibinaba ang kanyang kamay at binuksan ang takip ng kahon. Ang liwanag ng chandelier ay tumalab sa jade bracelet, isang malambot na berdeng ningning. Ngunit sa mga mata ng aking biyenan, tila ito ay isang bagay na dapat itapon. Nginuso niya ang kanyang mga labi. Kinuha ang bracelet gamit ang dulo ng 2 daliri, inugoy-ugoy ito ng kaunti at pagkatapos ay inihagis ito ng malakas sa ibabaw ng salaming mesa. Ang tunog ng pagbangga ay tumama sa aking puso. Itinaas ang boses ni Aling Consuelo, sadyang para marinig ng lahat ng mga kamag-anak sa paligid. Saan mo yan nabili? Sa anong tindahan sa kalsada iyon? Ang aming pamilya ay hindi mayaman, ngunit hindi rin kami kaagad-agad na magdarahil para sa pagsuot ng ganyang murang produkto. Dinalhan mo ako nito para mapahiya ang matandang ito,
para mapahiya ang pamilyang ito sa harapan ng mga kamag-anak at panauhin, hindi ba? Ang hangin ng handaan ay biglang natigil, ang mga tawanan ay huminto, ang dose-dosenang pares ng mata ay nagtipon sa akin. May mga mata ng awa, mga mata ng pag-usisa, at karamihan ay may mapanuksong pagtatawa. Si Tita Rosie na nakaupo sa tabi ay tinaklupan ang kanyang bibig at tumawa ng bahagya. Nagbulag siya ng isang pangungusap na kaswal ngunit matulis, tulad ng isang kutsilyo. Totoo naman ang batang babae na galing sa mahirap na pamilya. Ang paningin ay paikot-ikot lang sa palengke. Huwag ka pang mag-abala sa ganyang bagay, Mare. Ang kahihiyan ay bumuntog sa akin, ang aking mukha ay naging mainit. Lumingon ako kay Marco, ang asawang buong puso kong minahal at pinagsilbihan ng buong taon. Umaasa akong magsalita siya kahit isang salita ng depensa o kahit man lang ipaliwanag sa kanyang ina ang tunay na halaga ng regalo. Ngunit hindi. Iniyukod ni Marco ang kanyang ulo nang malalim sa lupa, iniiwasan ang aking mga mata na naghahanap ng tulong. Ang kanyang mga kamay ay nakabitin sa tabi ng kanyang katawan, duwag at mahina. Nang makitang hindi tumugon ang anak niya, lalo pang lumakas ang loob ni Aling Consuelo. Kinuha niya ang jade bracelet, isang bagay na nagkakahalaga ng libu-libong piso, at inihagis ng tuwid sa basurahan na gawa sa bakal na nakalagay sa sulok ng silid. Ang tunog ng pagbagsak ay tuyo at malakas, at sa parehong sandali, may isang bagay sa loob ko ay nagdurog. Hindi ito isang biglaang galit, kundi isang malamig na katinuan na nakagagalit. Ang patak ng tubig ay umapaw na sa tasa. Ang lubid na nagtatali ng aking pasensya ay biglang napuputol. Mahinahon akong lumakad patungo sa sulok ng silid. Yumuko ako at pinulot ang jade bracelet mula sa basurahan. Kumuha ako ng tissue paper mula sa aking bag at maingat na pinunasan ang bawat bahid ng dumi sa mukha ng bato. Pagkatapos, inilagay ko ang bracelet sa aking bag. Tumayo ako ng tuwid, itinangad ang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Aling Consuelo. Humihingi po ako ng paumanhin. Ang regalo na ito ay baka hindi angkop sa isang taong kaakit-akit tulad ninyo. Ito ay para lamang sa mga taong nagpapahalaga sa katapatan ng puso. Pahintulutan ninyo akong umalis na. At pagkatapos noon, lumingon ako at lumakad papalabas. Ang mga takong ng aking sapatos ay tumutunog sa marble na sahig, matatag at determinado. Sa aking likuran, narinig ko ang mga pagmumura ni Aling Consuelo, narinig ko ang mahina at walang lakas na pagtawag ni Marco sa aking pangalan, ngunit hindi ko na lumingon. Bumukas ang pintuan ng restaurant at humakbang ako sa gabi ng Maynila, iniwanan ang 5 taon ng aking kabataan na inilibing sa dilim ng paghamak. Ang hanging gabi ay humihip sa kahabaan ng kalsada, nagdadala ng bahagyang lamig. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon, naramdaman ko ang hangin na ito na malinaw at kaaya-ayang huminga. Lumakad ako sa bangketa, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kalsada, ang jade bracelet sa aking bag ay tulad ng isang saksi sa aking huli, ngunit kinakailangang pagmamulat. Inilabas ko ang aking telepono at tiningnan ang oras, 7:30 ng gabi. 30 minuto lamang ang lumipas mula nang lumabas ako sa nakakainis na restaurant na iyon. 30 minuto para makilala ng isang babae na kailangan niyang mabuhay muli mula sa simula. Binuksan ko ang aking contacts at huminto ang aking daliri sa isang pangalan na matagal ko nang hindi nakipag-ugnayan, Arch Villarreal, presidente ng Villarreal Property Holdings. Ito ang aking dating boss na nag-guide sa akin sa mga unang taon ng aking buhay sa architectural design. 3 araw bago, tinawagan niya ako. Mainit niyang inimbitahan akong bumalik sa trabaho, inaalok ang posisyon na project director para sa isang bagong eco-urban district na magtatayo sa baybayin ng Laguna Lake. Ito ay isang super project na nagkakahalaga ng mga bilyon-bilyong piso. Isang master plan na nangangailangan ng malinaw na pananaw at malalim na pag-unawa sa lokal na kultura. Noon ay tinanggihan ko. Ginamit ko ang dahilan ng pag-aalaga ng pamilya, ang abala sa paghahanda ng handaan ng aking biyenan, itinataboy ang mga pagnanasa na nasusunog sa aking dibdib. Ngunit ngayon ay magkaiba na ang lahat. Pinindot ko ang tawag. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot.
Ang boses ni Arch. Villarreal ay malalim at malusog. Hala, Lian. Umaasa akong nagtatawag ka sa ganitong oras para dalhin sa akin ang isang magandang balita. Ngumiti ako, isang maliwanag na ngiti na nagtunaw sa kadiliman ng gabi. Magandang gabi po, Arch. V. May posisyon pa po ba kayong naireserba para sa akin? Kung mayroon, bukas ng umaga ay haharapin ko na kayo sa opisina para magsimulang magtrabaho. Bumukas ang tawanan sa kabilang dulo. Alam ko na hindi ka matagal na magpapahinga sa loob ng 4 na dingding ng kusina. Ang opisina mo sa ika-30 palapag ay palaging naghihintay sa iyo. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng isang malamig na ulo at isang mainit na pusong nagmamahal sa pamana tulad mo. Maligayang pagbabalik sa laro, Lian. Nagpasalamat ako sa kanya at ibinaba ang telepono. Isang makapangyarihang sigla ang tumakbo sa aking katawan. Ang aking utak na matagal nang pinahintulutang matulog ay biglang nagising. Kalenta. Mga linya ng arkitektura, mga master plan ng lungsod, mga seksyon ng berde ng lungsod, nagsimulang sumasayaw sa aking isipan. Hindi na ako ang mapagtiis na manugang ng pamilyang Villamor. Ako si Ariel Yana Ramos, isang arkitekto na minsan ay nanalo ng pambansang design award. Patuloy akong nagbukas ng messenger. Hinanap ko ang alumni group ng aking architecture batch. Ang grupong ito ay palaging puno ng mga balita tungkol sa mga bid, proyekto at promosyon ng aming mga kasabayan. Sa grupong ito ay kasama si Gino, isang kamag-anak ng aking asawa sa panig ng kanyang ina. Si Gino ay nagtatrabaho rin bilang designer, ngunit ordinaryo lamang ang posisyon niya at lagi siyang nagkukuwento at nagre-report ng lahat ng balita sa industriya pabalik kay Aling Consuelo para magamit ng biyenan ko na ipagmalaki sa mga kamag-anak. Nagtype ako ng isang maikling mensahe, tiyak, malinaw, walang karagdagang salita. Magandang gabi sa lahat. Simula bukas, si Lian Ramos ay opisyal na tatanggap ng posisyon bilang Project Director ng Villarreal Holdings Eco Urban Development sa Laguna Lake. Umaasa akong magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa lahat ng mga kasamahan sa industriya. Pinindot ko ang send. Pagkaraan ng mensahe ay ibinaba ko ang mobile data, inimpake ang telepono sa bag, humingi ako ng Grab at ang screen ay nagpapakita na ang driver ay paparating na. Ibinigay ko ang address ng paaralan ni Ana, ang aking anak na babae. Nayon, ang buhay ng dalawang ina at anak ay magsisimula ng isang bagong kabanata, mas maliwanag at mas marangal. Habang ang Grab ay mahinahon na gumagalaw sa mga lansangan ng Maynila, sa pinakamarangyaang restaurant sa BGC, isang tunay na lindol ay nagaganap. Ang handaan ay nagpapatuloy pa rin, ang mga baso ng alak ay nagtagisan at ang mga self-satisfied na tawa ni Aling Consuelo ay walang tigil. Abala siya na ikukuwento kay Tita Rosie kung gaano kasama ang mapalad nila ng isang manugang na walang magandang ugali, hindi marunong lumaban sa harapan ng matatanda. Si Marco naman ay nananatiling tahimik tulad ng isang anino, patuloy na nagbubuhos ng alak para takas sa pagkabigo sa kanyang sarili. Sa oras na iyon, si Gino, ang pinsan ni Marco, ay nakaupo sa mesa ng mga kabataan at ang kanyang telepono ay biglang nanginig ng husto. Binuksan ni Gino ang messenger at napalipat ang kanyang mukha. Kinagat niya ang kanyang labi at pinunasan ang kanyang mata para muling basahin ang mensaheng lumabas sa screen. Villarreal Holdings, Project Director, Eco Urban Development sa Laguna Lake. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang Villarreal Holdings ay isang higante sa real estate. Ang pamilya ni Aling Consuelo ay nagtatayo ng isang maliit na negosyo ng building materials, ilang taon nang hindi maganda ang takbo. Naghahanap sila sa lahat ng dako ng paraan para mapasok ang listahan ng mga supplier para sa kahit isang maliit na bahagi ng proyektong ito, at hanggang ngayon ay walang sagot. Biglang tumayo si Gino, hawak ang kanyang telepono at tumakbo patungo sa pangunahing mesa. Hiningal siya habang nagbubulong sa tainga ni Aling Consuelo. Tita Consuelo, may malaking nangyari na po. Si Ate Lian ay kakaabot pa lamang ng posisyon ng Project Director ng Villarreal Holdings
para sa eco-urban development sa Laguna Lake. Ang mensahe niya ay iyon lang ang nakapost sa Architect Alumni Group namin. Ang isang piraso ng karne ay nasa tinidor ni Aling Consuelo. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nahulog ang tinidor sa plato. Tumungo siya nang malawak ang mga mata kay Gino. Ano ang sinabi mo? Ang manugang kong galing sa probinsya ay makakagawa ng anumang saysay maliban sa pagluluto at paglilinis. Siguro naman ay nagpapagawa siya ng tsismis para matangkilik ng lahat. Iniabot ni Gino ang screen ng kanyang telepono sa harapan ni Aling Consuelo at ni Marco. Tingnan ninyo si Arch. Villarreal mismo ang nagkumpirma ng impormasyon sa business forum kanina. Si Ate Lian ay may buong kapangyarihan sa desisyon sa disenyo at pagpili ng contractors para sa proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Iyon po tinanggal ninyo ang isang bundok ng ginto mula sa inyong pintuan. Ang mga salita ni Gino ay tulad ng isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos ng tuwirang sa mga mukha ng mga nakaupo sa pangunahing mesa. Si Tita Rosie ay namutla ng ganap. Ang manugang ni Aling Consuelo ang taong kararating lamang na pinuri dahil sa gintong kuwintas ay ngumangata ang kanyang labi. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagkainggit at kaguluhan. Ang buong sala ay biglang naging magulo, ang mga bulong at tsismis ay nagsabog tulad ng isang pugad ng mga pukyutan na naabot. Ang saloobin ng mga kamag-anak ay nagbago ng 180 degree. Mula sa paghamak at paninisi, lumipat sila sa pagsisisi at pagbibintang kay Aling Consuelo. Tumampal ng malakas ang Tito Bernie sa mesa. Anong ginawa mo, Consuelo? Nagbigay ang manugang mo ng regalo, kahit gaano kaliit ay pagmamahal na iyon. Bakit mo ito itinaktipon sa basurahan sa harapan ng napakaraming tao? Ngayon na hawak niya ang kapangyarihan sa proyektong iyon, na wala na ang ating pagkakataon. Umupo ng nag-aalangan si Aling Consuelo. Ang dating mapagmataas niyang mukha ay ngayon ay nakukunot sa pagsisisi at kahihiyan. Nagsimula siyang tumawag kay Marco ng utal. Marco, tawagan mo agad ang asawa mo bumalik dito, humingi ng tawad sa kanya. Sabihin mo sa kanya na matanda na ang nanay niya at hindi siya sanay sa ganyan. Sabihin mo sa kanya na dalhin niya ang singsing. Isusuot ko ito ngayon. Nagmamadaling hinila ni Marco ang kanyang telepono para tumawag, ngunit ang sagot lamang niya ay ang mahabang tono ng isang naka-turn off na telepono. Sa parehong sandali, nagliwanag ang screen ng telepono ni Marco. Isang mensahe mula sa akin ang lumabas. Dinala ko na si Ana sa aming apartment sa Quezon City. Bukas ay ipapadala ko ang annulment petition sa korte. Hinihingi ko ang pag-iingat sa anak at pananatili ng apartment na aking personal na pag-aari bago namin nagpakasal. Ipapadala ko ang aking mga gamit pagkatapos. Huwag nang hanapin ako pa. Binasa ni Marco ang mensahe at ang buong katawan niya ay bumagsak tulad ng isang puno na nawalan ng ugat. Ang marangyang handaan ng kaarawan ay biglang naging isang kaguluhan kung saan ang pagkamakasarili at huling pagsisisi ay naghalo sa isang kapaitan na hindi mawari. Nang gabing iyon, pagkatapos maidaos si Ana sa pagtulog sa kanyang malamig na kama sa aming lumang apartment sa Quezon City, nagpasya akong hindi na maghintay hanggang bukas. Ang trabaho ay walang oras para sa pag-aalangan. Nagbihis ako ng mapulang suit na angkop sa opisina buhok na nakaupdo ng maayos sa likuran at lumabas na may daladalang bag. Nagmaneho ako ng aking sasakyan patungo sa Villarreal Holdings Headquarters. Mga alas 11 na ng gabi, ngunit ang ika-30 palapag ng gusaling salamin ay nagniningning pa rin. Ang mga taong gumagawa ng malalaking proyekto ay hindi alam ang pagkakaiba ng araw at gabi. Lumabas ako sa elevator, lumakad sa may carpet na pasilyo. Ang amoy ng kape ay lumutang sa hangin, isang kaaya-ayang pakiramdam ng pagbabalik. Kumatok ako sa malaking conference room. Sa loob, si Arch, Villarreal presidente ng Board of Directors, at si Tram, ang kanyang pinaka-maaasahang assistant, ay nakakulong sa malalaking blueprint. Nang makita nila ako na pumasok, ngumiti ng nagkakasya si Arch. Villarreal, isang ngiting may kasiyahan sa mukha ng isang tagahumaling na alam ang tama. Maaga kang dumating kaysa sa inaasahan ko, Lian. Akala ko bukas ka pa darating. Hinila ko ang upuan at umupo ng nakaharap sa kanya,
may tiwala at kalmado. Ang oras ay ginto. Arch. V. 5 taon na ang nawala ko. Ayaw ko nang sayangin ang kahit isang segundo pa. Gusto kong malaman agad ang kalagayan ng proyektong ito sa Laguna Lake. Itinulak ni Tram sa aking direksyon ang isang makapal na pile ng mga dokumento. Ngumiti siya ng magiliw. Maligayang pagbabalik, Ate Lian. Ito ang lahat ng geological survey at rough plans na ginawa ng mga nakaraang team. Hindi nagustuhan ng presidente ang kahit isa sa kanila, masyadong commercial ang dating, masyadong maraming beton. Sinimulan kong laktawan ang mga pahina ng dokumento, ang mga mata ay mabilis na dumaan sa mga numero at master plan. 15 minuto ang lumipas sa ganap na katahimikan. Isinara ko ang dokumento, itinangad ang ulo, at tumingin kina Arch, Villarreal at Tram. Kinalmado niya ang kanyang lalamunan at inihayag ang ideya na matagal nang inimbak. Ang lahat ng mga plano na ito ay nagkakamali sa pagsisikap na gawing isang mini Dubai ang baybayin ng Laguna Lake. Sisirain nito ang tanawin at mawawala ang kaluluwa ng lugar. Ang aking pananaw ay iba. Nais kong magtayo ng isang eco-urban district na ang kultura ang pinakapundasyon. Pananatilihin natin ang mga lumang nayon sa baybayin ng lawa, i-renovate ang mga ito bilang isang cultural experience space. Ang mga high-end condominium buildings ay itatayo sa mas malalim na bahagi gamit ang green architecture na may hanging gardens para mapalabot ang mga bloke ng beton. Ang mga building material ay dapat prioritasyon ang mga material na palakaibigan sa kalikasan at may lokal na pinagmulan. Nais kong ang mga taong bibili ng bahay dito ay hindi lang bumibili ng metro kuwadrado, kundi ng isang pamumuhay na may malalim na paggalang sa pamana. Nagliwanag ang mga mata ni Arch. Villarreal, tumampal siya ng malakas sa mesa. Eksakto iyon, ang hinahanap ko, isang proyektong may kailaliman ng pagpapahalaga sa tao. Alam ko na hindi ako nagkamali sa aking pagpili. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang boses ko ay matigas at malinaw. Para maisakatuparan ito, mayroon akong isang kahilingan. Kailangan ko ng buong kapangyarihan sa mga tauhan ng design team. Sarili ko ang mag-recruit ng pinakamahuhusay na mga arkitekto, ang mga taong nakakaunawa at nagmamahal sa kultura. At mayroon din akong karapatang magveto sa kahit anong supplier ng materyales na hindi nakakatugon sa pamantayan ng proyekto, anuman ang kanilang koneksyon. Natawanan ng malakas si Arch. Villarreal, ang batang babaeng mahinahon noon ay naging napakatalino na ngayon. Sige, ibinibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan. Tram, bukas umaga gawin na ang appointment letter at ang dokumentasyon ng mga kapangyarihan para kay Director Lian. Ngumiti ako at mahigpit na nakipagkamayan kay Arch. Villarreal na formal na nagmamarka ng pagbabalik ni Ariel Liana Ramos sa arena ng negosyo. Lumabas ako sa gusali ng Villarreal Holdings habang ang kalsada ay tahimik na. Nakatayo sa harap ng hangin ng gabi, malalim akong huminga. Ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang mahinahon na sinag ng umaga ay pumasok sa bintana ng aming apartment sa Quezon City at ginising si Ana. Ang aking anak ay nagpahinga ng nakaupdo at mahigpit na niyakap ang aking leeg, isang ngiti na naroon sa kanyang mga labi. Kumain kami ng almusal ng tinapay at gatas, isang simpleng almusal, ngunit may kahanga-hangang katahimikan. Walang ingay ng mga kutsara at plato, walang malalim na tingin ng aking biyenan. Eksaktong 8:00 ng umaga, nang naghahanda na ako ng damit para sa trabaho, ang telepono sa mesa ay paulit-ulit na nag-vibrate. Sa screen ay lumabas ang pangalan ni Marco. Dahan-dahan ko itong pinindot sa ikatlong tawag. Ang boses ni Marco sa kabilang dulo ay parehong nanunumbat at nagulat. Lian, saan ka pumunta kagabi? Ano ang ginawa mo sa restaurant? Galit na galit ang nanay ko at tataas na ang kanyang blood pressure. Nakahiga na siya. Dalhin mo na si Ana pauwi. Humingi ka ng tawad sa nanay ko at magiging maayos lahat. Mahinahon kong ngumiti. Marco, palagi ka namang ganyan. Lagi mong ipinagtatanggol ako para humingi ng tawad sa mga kasalanan na ginawa ng iyong ina. Alam mo ba kung ano ang hinihintay ko nang itapon ng iyong ina
Sa basurahan ang regalo ko na binili ko gamit ang aking sariling pawis at luha. Hinihintay ko na tumayo ka at ipagtanggol ang iyong asawa. Ngunit anong ginawa mo? Nakatayo ka roon tulad ng isang duwag. Wala nang masasabi pa tayo sa isa't isa. Nakaprint na ang annulment petition. Ngayon ay ipapadala ko ito sa iyong opisina. Lagdaan mo at isumite sa korte. Nagpanik si Marco at sinabawan ako. Lian, huwag mo nang gawing lalong magulong-gulo. Nagawa na kang project director ng malaking proyekto, ang pamilya natin ay magiging marangal. Sinabi ni nanay na hindi na siya galit sa iyo. Sinabi ni nanay na ipapadala siya ng negosyo ng pamilya bilang steel supplier sa iyong proyekto. Maginhawa para sa ating dalawa. Ang pamilya ay palaging pinakamahalagang bagay. Bago pa man ako makasagot, nag-vibrate ang telepono ko para sa isang video call mula sa Zalo account ni Aling Consuelo. Si Marco ay nakaupo sa tabi niya. Malamig kong tinanggap ang tawag. Sa screen, si Aling Consuelo ay may peking luha na pumapatak. Si Consuelo ay gumagamit ng tinig na matamis na hindi pa niya kailanman ginagamit sa nakalipas na 5 taon. Lian iha, anak na dala ng puso ni nanay. Nagsalita ng sobra ang nanay kagabi. Matanda na si nanay at nalilimutan na ang mga bagay. Huwag ka nang magalit. Naging malaking direktor ka. Masaya ang lahat ng pamilya. Sa mga pangangailangan ng proyekto, ipasubcontract mo na lang sa pamilya natin. Hindi dapat lumabas ang tubig sa pagtatambal. Habang tinitingnan ang peking mukha sa screen, ang aking paghamak ay umabot sa pinakarurok. Sumagot ako gamit ang isang boses na malamig at malinaw sa bawat salita. Aling Consuelo, panatilihin ninyo ang palabas na ito para sa iba. Sa nakalipas na 5 taon, tinrato ninyo ako tulad ng isang kasambahay, pinaghamak ang aking pinagmulan, ang kayamanan ng pamilya ninyo, ingatan ninyo para sa inyong sarili. Ang proyekto ng Villarreal Holdings ay may napakastrikto na pamantayan. Ang maliit at hindi maaasahang pamilyang negosyo na tulad ng sa inyong pamilya ay hindi makakalusot. Mula sa sandaling ito, wala na akong anumang ugnayan sa pamilyang Villamor. Huwag na kayong tumawag pa sa akin. Pagkatapos nito, pinindot ko ang button na i-end ang call. Agad na pumunta ako sa settings, binablock ang numero ni Marco, ang Zalo account ni Aling Consuelo, at ang lahat ng numero ng pamilya ni Marco na nakatago sa aking telepono. Isang simpleng aksyon ngunit nagdulot ng isang napakalalim na pakiramdam ng kalayaan. Lumingon ako at tinitingnan si Ana na malumanay na nakaupo sa karpet at naglalaro ng mga bloke. Lumapit ako, inangat siya at hinalikan ang kanyang noo. Tayo ay magiging tunay na masaya, anak. Mula ngayon, walang sinuman ang maaaring manakit sa atin. Kinuha ko ang aking bag at inakay ang anak na lumabas sa pintuan. Isang bagong araw ay nagsisimula, ang mga ilaw ng umaga ay nagpumapal sa mga kalye. Pinutol ko ang masalimuot na nakaraan. Opisyal na akong nagpahid ng luma at nanlisang kabataang yaon at lumakad sa aking sariling landas. Walang pagpapanatag, walang pag-aalangan. Isang konstruksyon na puno ng init ng araw at hangin ang naghihintay sa akin kung saan itatayo ko ang mga obra maestra sa aking buhay. Sa 3 araw mula nang opisyal akong bumalik sa trabaho, habang nakatingin sa kalawakan ng Laguna Lake mula sa bintana ng 30 palapag ng Villarreal Holdings, isang malakas na sigasig ang nasa aking puso. Ang sukat ng trabaho ay napakabilis, ngunit lagi akong maalerto at puno ng lakas. Ang sakit mula sa nasira kong kasal ay tila nawasak ng napakaraming trabaho. O marahil ay naglaho na ito mula noong gabing pinulot ko ang jade bracelet mula sa basurahan. Nag-iimpake na ako ng mga dokumento para umuwi ng malinaw na may nakita akong pamilyar sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng gusali. Si Marco. Nakasuot siya ng puting polo shirt na pamilyar, ngunit kulubot ang tahi, magulo ang buhok at walang pagmamalasakit. Ang mukha ni Marco ay haggard, ang mga mata ay namumula at puno ng itim na bilog na nagpapakita ng pagod mula sa maraming gabing walang tulog. Nang makita niyang lumabas ako, mabilis na itinaktipon ni Marco ang kanyang sigarilyo at tumakbo patungo sa akin. Lian, narito ka na.
Naghintay ako sa iyo dito mula noong hapon. Hindi ako pinayagang pumasok ng mga guwardiya. Ang boses ni Marco ay puno ng pakiusap sa bawat salita. Isang hakbang akong umatras, nagpapanatili ng malamig na distansya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng lalaking tinatawag ko dating na asawa. Ang boses ko ay pantay-pantay at walang kahit anong emosyon. Marco, bakit ka nandito? Nalinaw ko na sa mensahe at sa annulment petition. Magkikita tayo sa korte, hindi sa aking opisina. Umuwi ka na huwag mo nang abalahin ang aking trabaho. Iniabot ni Marco ang kamay para hawakan ang aking bisig, ngunit mabilis akong umiwas. Ang kanyang kamay ay nagsagad sa hangin at pagkatapos ay bumagsak sa gilid. Nag-utal si Marco, ang boses ay nanginginig. Lian, humihingi na ako ng tawad. Talagang humihingi ako. Ilang araw na ang walang iyo ang bahay ay naging napakalamig. Hindi na ako sanay sa kawalan mo at ng anak. Nagsisisi na rin ang nanay ko. Sinabi ni nanay na nagkamali siya nang magalit at itapon ang iyong regalo. Patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako ng isang beses pa. 10 taon na tayong magkasama. Mayroon tayong paano mo matitiis na putulin ang lahat dahil sa isang sandaling pagkagalit? Sa narinig na salitang isang sandaling pagkagalit, may mapait na ngiti na dumating sa aking mga labi. Itinawid ko ang aking mga braso sa aking dibdibo, ang mga mata ay matalim na tumitingin sa duwag ni Marco. Sasabihin mo sa akin na walang puso ako? Marco, alam mo ba kung saan ko nabili ang jade bracelet na iyon? Alam mo ba kung bakit ito ay jade type A na perpektong berde? Sa loob ng 6 na buwan, pagkatapos mahimbing ng tulog ang lahat sa bahay, kailangan ko namang dahan-dahang bumangon sa hating gabi pinagana ang pinakamaliliit na ilaw ng mesa para hindi mahagilap ng iyong mata. Nagtanggap ako ng mga architectural design na trabaho ng palihim para sa 15 pribadong bahay. Nagising ako nang hanggang 3:00 ng madaling araw ang likod ko ay sumasakit tulad ng busted. Ang mga mata ko ay malapot dahil sa matagal na pagtingin sa monitor. Tinipon ko ang bawat sentimo ng aking pawis at luha. Hindi ko binili para sa sarili ko kahit isang bagong polo sa napakaraming buwan para makapon ng sapat para sa regalo na iyon para ibigay sa iyong ina sa kanyang ika-6 na kaarawan. Pinili ko ang jade dahil sinasabi ng mga tao na ang ganitong uri ng bato ay may cooling properties na nakakatulong sa kapayapaan ng isip ng matatanda at nagpapabuti ng pagtulog. Nagbigay ako ng aking buong pagmamahal, ang aking kalusugan at ang aking sakripisyo para sa iyong ina at hinagis niya ito sa basurahan sa harapan ng daan-daang masukal na mata ng inyong mga kamag-anak. Pinagtapak-tapakan niya ang aking dignidad at ikaw ang asawang buong puso kong alagaan. Anong ginawa mo? Nanatili kang nakatayo nang walang salita. Binintahan mo ang iyong ina na magpagkamit ng iyong pagkain para hindi mapilis ang kanyang damdamin, pabayaan niyang mapahiya ang asawa mo. Ang kawalan ng pusong tao ay hindi sa aking pag-alis. Ang kawalan ng pusong tao ay nasa iyong duwag. Ang kalamigan at walang malasakit ng iyong pamilya ay matagal nang namatay ang aking pagmamahal. Ang handaan na iyon ay ang huling sandali lamang. Nakatayo si Marco nang parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay malawak, puno ng pagkagulat at sakit. Marahil sa sandaling iyon lamang niya talagang naunawaan ang halaga ng isang bagay na itinaktipon at ang sakit na kinain niya ng matagal. Sinalukoy niya ang kanyang ulo at lumuhod sa isang tuhod sa bangketa. Ang boses ay bumubulong na puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam, talagang hindi ko alam kung gaano siya kahirap. Akala ko binili mo lang iyon mula sa aming ipon. Nagkamali ako, Lian, isang bastos akong tao. Huwag mo nang suntukin pa, sabi mo lang na huwag mo akong iiwan. Sa pagtingin sa lalaking bumabagsak sa aking harapan, wala na akong kahit 1 gramo ng awa. Ang pagpapahalaga at pagmamahal ay ubos na natitira lamang ang kawalan at determinasyon. Tumayo ka, Marco. Huwag mong mapahiya ang iyong sarili sa harapan ng maraming tao. Ang annulment petition ay naipadala na sa Regional Trial Court. Sa susunod na linggo, tatawagan tayo ng korte para sa mediation. Umaasa akong mananatili kang may huli mong kaunting dignidad bilang isang lalaki at lagdaan ang dokumento
para mapalaya natin ang isa't isa sa pinakamaayos na paraan. Paalam Marco. Determinado akong lumingon at mabilis na humakbang patungo sa parking area. Binuksan ko ang pinto, sumakay at sumali sa masiksik na traffic ng Maynila sa oras ng pag-uwi. Sa rearview mirror, nakita ko na nakatayo pa rin si Marco, isang nag-iisang hugis at kaawa-awa. Ngunit iyon ay hindi na ang aking responsibilidad pa. Ang aking kinabukasan ay nasa harapan ko kasama ang aking anak na babae at ang mga disenyo na nagtatawag sa akin. Isang umaga ng Huwebes ang langit ay malinis at walang ulap. Humingi ako ng pahintulot kina Arch, Villarreal at sa Board of Directors na makarating ng 2 oras na huli. Ngayon ay ang araw ng aking appointment sa Regional Trial Court para tuluyang lutasin ang aking kasal. Pinili ko ang pagsuot ng isang simpleng puting polo shirt kasama ang itim na pantalon buhok na nakaupdo ng maayos. Nais kong harapin ang sandaling ito ng may pinakakalmado at marangal na estado ng isip tulad ng pagsasara ng isang lumang libro para masimulan ang isang ganap na bagong kabanata. Ang korte ay matatagpuan sa isang medyo tahimik na kalsada. Pumalag ako sa pinto ng korte. Pumasok sa gusali, ang amoy ng lumang mga papel ay pumasok sa aking ilong. Nandoon na si Marco. Mula pa noong una, siya ay nakaupo nang nag-iisa sa mahabang kahoy na bangko sa pasilyo. Ang mga mata ay walang buhay na nakatutok sa mga tisa ng sahig. Nang makita niyang pumasok ako, mabilis siyang tumayo, ngunit ako ay simpleng tumango bilang pabor ng pinaka-minimal na galang at diretso pumunta sa mediation room. Ang hukom ay isang babaeng humigit kumulang 50 taon ang gulang, ang mukha ay mapagmahal at ang boses ay maalwan. Binuksan niya ang mga dokumento sa kanyang harapan, pinagmasdan ang aming dalawa at sinimulan ang proseso ayon sa regulasyon. Ang dalawang ito ay bata pa sa edad at ang kanilang anak ay nasa edad na nangangailangan ng pag-aalaga ng dalawa sa magulang. Lagi naming nais na ang mga pamilya ay maayos para mapanatili ang pagkakataon ng magkasalo. Lian, nais mo bang muling isaalang-alang ang pagbibigay ng pagkakataon para sa kanya na baguhin ang kanyang pagkakamali? Umupo akong tuwid, ang 2 kamay ay nagkakrus sa mesa. Tumingin ako ng diretso sa hukom, sinagot ng napakadeterminado. Mahal na hukom, malalim ko itong pinag-isipan bago pa man ko isumite ang petisyon. Ang desisyong ito ay hindi isang biglaang pagpapasya, ito ay resulta ng isang mahabang proseso. Nakilala ko ang mga pagkakaibang hindi na maaring pagsamahin sa mga pananaw sa buhay at sa paraan ng paggalang sa isa't isa. Hindi ko hinihiling ang paghahati ng pinagsamang ari-arian. Hinihingi ko lamang ang pananatili ng apartment sa Quezon City na aking personal na ari-arian bago pa man kami nagpakasal at ang direktang pag-aalaga sa aming anak na si Ana. Inaasahan ko na igagalang ng korte ang aking kahilingan at malulutas ito ng mabilis para maayos naming muling simulan ang aming buhay. Mahinahon na huminga ang hukom at lumipat siya kay Marco. Ikaw naman, Marco, ano ang iyong saloobin? Sang-ayon ka ba sa mga kahilingan ni Lian? Iniyukod ni Marco ang kanyang mukha, ang mga kamay sa kanyang hita ay nanginginig. Ang silid ay naging tahimik hanggang sa malinaw niyang marinig ko ang mabigat na paghinga ng lalaking nakaupo sa tabi ko. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, dahan-dahang itinangad ni Marco ang kanyang ulo, ang mga gilid ng kanyang mga mata ay namumula. Sumasang-ayon ako, mahal na hukom. Sumasang-ayon akong si Lian ang mag-alaga ng aming anak, magbibigay ako ng buwanang sustento ayon sa batas. Ang apartment ay kanya, wala akong karapatang lumaban dito. Igagalang ko ang kanyang desisyon. Sa narinig na mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kaginhawahan na kumalat sa aking buong katawan. Ang mga susunod na proseso ay medyo mabilis. Lumagda kaming pareho sa mediation record at sa voluntary separation agreement. Nang ang aking ballpen ay lumipas sa papel, binuo ang huling pirma, ang isang imaginary na bato na matagal nang nakapasan sa aking buhay ay ganap na natanggal. Lumabas sa pintuan ng korte, ang maliwanag na sinag ng araw ay tumatama sa aking mukha. Kailangan ko namang bahagyang puming ang aking mga mata. Ang hangin ay kaaya-aya,
Si Marco ay sumunod sa aking likuran ng ilang hakbang. Nang lumakad na ako patungo sa aking sasakyan, tinawagan niya ako. Lian, alagaan mo ng mabuti ang anak natin. Pwede ba akong pumunta para makita siya tuwing katapusan ng linggo? Lumingon ako kay Marco gamit ang mga matang mahinahon ng isang taong dumaan na sa bagyo. Sa lahat ng bagay, ikaw pa rin ang ama ni Ana, hindi ko hahadlangan ang pagmamahal ng ama at anak. Ngunit inaasahan ko na susundin mo ang nakatakdang oras at hindi mo dadalhin si Ana sa bahay ng pamilya ng iyong ina para marinig ang mga salitang hindi karapat-dapat. Paalam Marco. Sumakay ako, isara ang pinto. Ang makina ay nag-rev ng maayos. Habang humimay ang sasakyan, isang beses ko pang tumingin sa rearview mirror ang nakaraan ay tunay na naisara na. Sa aking harapan ay ang malawak na kalsada, mga blueprint ng proyekto, sa baybayin na bilyon ang halaga ay naghihintay sa akin at isang ganap na libreng buhay. 3 linggo mula nang opisyal akong nagbalik sa arena, ang takbo ng trabaho sa Villarreal Holdings ay naging matatag. Isang umagang iyon ay kasama ko si Arch, Fong ang Vice President ng Technical Division na sinesurep muli ang mga detalye ng foundation system para sa plaza area malapit sa baybayin ng Laguna Lake. Habang masigasig kaming nagtatalo sa pagpili ng natural stone para sa Cultural Plaza, determinado akong tanggihan ang mura, ngunit hindi natural na artipisyal na bato. Ang telepono ko sa mesa ay biglang nagring ng paulit-ulit. Sa screen ay lumabas ang pangalan ni Teacher Joe, ang guro ni Ana sa paaralan. Isang masamang kutob ang biglang dumaan sa aking isip. Nagsenyas ako kay Arch. Pong napansamantalang siya na ang manguna sa pulong at mabilis na lumabas sa pasilyo kasama ang telepono. Ate Lian, pakiayusin ang inyong trabaho at sunduin si Ana agad. Napakataas ng lagnat ng bata, umabot na sa 39.5 degrees. Palagi siyang umiiyak at tumatawag sa nanay, nilalampasan namin ang paligo ngunit hindi bumababa ang lagnat. Ang boses ni Teacher Joe ay puno ng alalahanin. Kumuyog ang puso ko. Trabaho, bilyon-bilyong proyekto, mga komplikadong bato, lahat ito ay walang saysay sa harap ng kalusugan ng anak. Agad akong bumalik sa conference room, nagbigay ng maikling abiso tungkol sa emergency sa pamilya, ibinigay ang lahat ng dokumento kay Arch, Fong at tumakbo pababa sa parking area. Medyo malinaw ang kalsada ng Maynila ng hapon na iyon. Siniksik ko ang pedal ng gas ng nasa maximum speed na pinapayagan. 15 minuto lamang ay nasa pintuan na ako ng paaralan ni Ana. Habang nagtakbo ako sa medical room ng paaralan, nanluha ang aking puso nang makitang si Ana ay nakahandusay sa maliit na kama, namumula ang mukha sa lagnat, may lamas na basang tuwalya sa noo. Nang makita niya ako, binuksan ni Ana ang kanyang pula at luha-luhang mga mata, iniunat ang kanyang 2 kamay para yakapin ako. Nanay Lian, masakit ang ulo ko. Gusto kong makauwi kasama mo. Niyakap ko ang mainit na katawan ng aking anak at ang luha ko ay halos tumagas. Hinalikan ko ng mahinahon ang kanyang pisngi, pinalo ang maliit na likod nito. Nandito na ang nanay. Patawad na, naabutan pa ng lagnat ang anak ko. Dadalhin na kita pauwi ngayon. Inangat ko si Ana at dinala siya sa ospital na bata na pamilyar sa amin. Sinabi ng doktor na sipon ang sanhi ng lagnat, nagresetang gamot at nagbigay ng mga tagubilin. Pagdating sa apartment, maingat ko siyang pinunasan gamit ang mainit na tubig, binigyan ng kanyang paboritong lugaw na binasa ng luya at pinulit siyang uminom ng gamot. Higit sa 1 oras pagkatapos, si Ana ay dahan-dahang natulog, ang paghinga ay regular at ang temperatura ng katawan ay nagsimulang bumaba. Doon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na umupo sa gilid ng kama at igasgas ang aking pag-aabala. Kinuha ko ang telepono para tingnan ang trabaho na email at nakita ko ang 12 missed calls at spam messages mula sa mga hindi kilalang numero. Mula nang binablock ko na ang lahat ng kontak ng pamilya ng aking dating asawa, nagsimula silang gumamit ng iba-ibang SIM para guluhin ako. Pinuno ko ang isang mensahe para mabasa. Lianiha, ito si Tito Bernie. Binablock mo na ang aking numero noon, kaya nagpadala ako sa telepono ng security guard ng kumpanya. Ang negosyo naming pamilya
ay nahihirapan ngayon. Ikaw ay direktor na ng malaking kumpanya, nawa ay maalawanan mo ang kumpanya ni Gino bilang subcontractor para sa cement sa inyong proyekto. Isang pamilya tayo, huwag mo kaming kalimutan. Sinabi ni Aling Consuelo na pumunta siya mismo sa iyo para humingi ng tawad. Nang mabasa ko ang mga salitang iyon, biglang nausap ang aking tiyan. Ang pagiging oportunista at pagkasakim nila ay walang katapusan. Nang mahirap ako, pinagtapak-tapakan at pinaghamak nila ako. Ngayon na mayroon na akong kapangyarihan, handa nilang isuko ang kanilang hiya para manghawak at makinabang kahit ginagarantiyahan pa ang pekeng paghingi ng paumanhin ng aking dating biyenan bilang pang-akit. Walang pag-aalangan, binura ko ang mensahe at binablock ang numero na iyon. Inilipat ko ang telepono sa silent mode, inilagay sa mesa ng dresser. Humiga ako sa tabi ni Ana, sinalubong siya ng aking mga braso. Ang init ng pagmamahal ng isang ina ay ang pinakadakilang lakas na nagpapatatag sa akin. Bumubulong ako sa tainga ng aking tulog na anak. Anak ko, mula ngayon ay mamumuhay tayo sa mga araw na tunay na mapayapa. Hindi na magkakaroon ng mga mapanukso at mapanlinlang na pangako na nakawit sa ating paligid. Itatayo ng nanay ang isang bagong mundo para sa iyo, matatag at marangal. Nangangako ang nanay. Nang umabot ang trabaho sa mas malalim na bahagi ng proseso ng disenyo, isang araw sa Miyerkules ay habang tinitingnan ko kasama ni Arch, Pong ang mga detalye ng integrated structural system ng proyekto, biglang magring ang telepono ko ng paulit-ulit. Si Teacher Joe ang guro ni Ana, isang masasamang kutob. Agad akong lumabas sa pasilyo. Ate Lian, kailangan ninyong pumunta rito. Nakipagtalo si Ana sa isang batang lalaki sa klase, si Kaloy. Umiiyak siya at ayaw kumain. May maliit na punit pa ang damit niya sa leeg. Pagkatapos kong marinig ito, ang lahat ng trabaho, ang bilyon-bilyong proyekto ay biglang naging walang saysay sa harapan ng aking anak. Sa pagdating sa opisina ng punong guro, ang nakita ko ay si Ana na nakaupo ng nakaabot sa sarili sa maliit na sofa. Ang mga mata ay namumaga mula sa pag-iyak. Ang dalawang pisngi ay may luha, may maliit na punit, ang collared uniform sa leeg. Sa kaharap niya ay isang babaeng halos magkapantay ang edad ko, nakasuot ng makulay, puno ng gintong alahas sa mga kamay, nakasakay ng may kabastusan. Ito ay si Mama Belen, ang ina ni Kaloy. Si Kaloy ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, may tigas ang mukha, ngunit may kaunting takot din. Nang makita akong pumasok si Mama Belen, ay agad siyang nakatayo. Nang may panggigipit, itinaas ang kanyang mga kamay na nakabraso at binakit niya ako. Kau ang nanay ni Ana, hindi ba? Ano ba naman ang ugali ng anak mo? Kinarayin ang kamay ng anak ko na nagkasyap na lahat ng kanyang mga kalmot. Nagsalita ng malakas at mapagmataas siya para marinig ng lahat. Bilhin niyong alagaan ang inyong anak para hindi makakahawa ng masamang ugali sa klase. Dapat magsumikap ang pamunuan ng paaralan para magsagawa ng disiplina kung ang mga batang tulad nito na walang tatay ay patuloy na pag-aaralin dito, masisira ang asal ng buong klase. Sa narinig kong nakakainsultong mga salitang iyon, bumago ang aking loob, ngunit agad ko ring pinaigting ang aking sarili para manatiling malamig ang utak. Lumapit ako at niyakap si Ana. Mahinahon ko siyang pinunasan ng tissue paper ang kanyang luha. Pagkatapos ay lumingon ako kay Teacher Joe, humingi akong ipaliwanag ng malinaw ang kabuuan ng pangyayari. Medya-medyang sinaad ni Teacher Joe ang mga detalye ng maagang panahon ng recreation ngayon. Narinig ni Kaloy ang mga kwento mula sa matatanda sa kanyang pamilya at lumabas sa playground para pangasiwain si Ana sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng anak na walang tatay at bata na itinakwil ng pamilya ng ama. Nagtatanggol si Ana, nagsalitaan sila ng masama at nag-aaway. Tinutulak ni Kaloy si Ana na nahulog, iniunat ni Ana ang kanyang kamay para pansariling depensa, kaya nakaalmot ang kamay ni Kaloy. Lumingon ako ng diretso sa mga mata ni Mama Belen. Ang mukha ko ay walang pintas, ngunit ang tingin ay matalim tulad ng tabak. Nagsalita ako ng malinaw at malakas, hindi sigasig, ngunit may sapat na bigat para mapigilan ang kapangahas ng kabila. Mama Belen,
Una akong humihingi ng paumanhin para kay Kaloy dahil sa kalmot sa kanyang kamay. Ang pakikipagtalo ng mga bata ay hindi nais ng kahit sinong magulang. Ngunit kailangan mong ipaliwanag ng malinaw ang iyong anak. Ay 6 na taon lamang, hindi siya maaaring mag-imbento ng mga mapanuring salita tulad ng walang tatay o batang itinakwil. Ang mga mapanghamak na salitang iyon ay nagmumula lamang sa mga matatanda sa inyong pamilya, mga taong gustong gumamit ng kwento ng diworsyo ng iba bilang pakikisalamuha at tsismis. Pinahintulutan mo ang anak mong insultuhin ang karangalan ng aking anak, iyan ang pinakamasamang kawalan ng disiplina. Natamaan si Mama Belen na mula ang kanyang mukha. Sinubukan niyang itaas muli ang kanyang kabastusan gamit ang salitang paikot. Huwag kang magpadala. Ang mga bata ay bata lamang, ang narinig nila sa mga kaibigan ay ginagaya nila. Hindi ko rin kontrolado ang lahat. Lumakad ako ng isang hakbang pasulong, ang ayos ng isang babaeng nadurog na ng maraming bagyo sa negosyo ay pumaligid sa buong silid. Ang diworsyo ng mag-asawa ay isang legal at civilized na pagpipilian ng mga matatanda nang wala ng pagkakaunawaan. Hindi iyon kasalanan. Ang aking anak ay puno ng pagmamahal ng isang ina. Mahal siya ng kanyang mga lolo at lola at may karapatang maging marangal ang kanyang pamilya. Humihingi ako sa iyo at sa iyong anak na humingi ng paumanhin kay Ana para sa mga mapanuring salitang iyon. Kung hindi man opisyal akong magpadala ng sulat sa punong guro at sa Parent-Teacher Association ng paaralan para maproseso ang insidente ng verbal bullying na ito. Nabigo ang loob ni Mama Belen, walang ibang pagpipilian, kundi pilitin ang kanyang sarili na sabihin kay Kaloy na humingi ng paumanhin. Nang mapaginhawa ang sitwasyon, bahagyang ngumiti ako, inayos ang ulo ni Kaloy at pinalayaw siya na huwag na itong mangyari muli. Pagkatapos maayos ang lahat, humingi ako ng pahintulot sa guro na isipon si Ana para sa hapon. Kasama ang aking anak, pumunta kami sa parke, malapit sa aming apartment, naglakad sa mga puno at hangin. Si Ana ay bumalikwas at pumitas ng mga maliliit na puting bulaklak, tinipon ang mga ito bilang isang maliit na palumpon. Tumakbo siya pabalik at ikinanit ang palumpon sa aking kamay, nagtawa ng masaya. Nanay Lian, mas maganda ito kaysa lahat ng alahas sa mundo. Ibibigay ko ito sa iyo. Lumuhod ako, niyakap ko ang aking anak ng mahigpit, naramdaman ang alab at mabangong amoy ng kinis ng buhok ng anak ko. Tama, ang palumpong ito ay mas maganda kaysa lahat ng mahalagang alahas dahil ginawa ito gamit ang pinakadalisay na pagmamahal. Tumayo ako, mahigpit na hawak ang maliliit na kamay ni Ana. Kasama kaming lumapit sa kalsada ng graba, nagliwanag sa harap namin ang magandang sikat ng araw ng hapon. 1 buwan na ang lumipas mula nang magsimula ng trabaho. Nang araw na iyon ay kasama ko si Arch Fong na nagsusuri ng mga technical na datos nang biglang kumatok si Tram sa pintuan. Ang mukha ng karaniwang palaging kalmado na assistant ko ay nagpapakita ng kaguluhan. Mabilis siyang lumapit sa aking mesa. Ate Lian, may natanggap akong tawag mula sa isang miyembro ng City Government Review Committee para sa proyekto. Iniulat nila na may isang matandang babae na gumagawa ng ingay sa reception area ng Department of Finance. Sinasabi niyang ang sariling biyenan niya ang project director ng baybayin ng Laguna Lake at hinihingi na makipagkita sa mga opisyales ng departamento para sa isang material supply contract. Ang galit na bumuto sa aking dibdibo ay biglang sumulak, ngunit mabilis ko itong pinigilan para manatiling malinaw ang aking isip. Alam ko kung sino ang babaeng iyon. Kinalimutan ni Aling Consuelo ang lahat ng kahihiyan, ang kasamaan at pagkamakasarili ng pamilyang Villamor ay tunay na hindi nauubos. Lumingon ako kay Arch Fong, ipinagpatuloy niya ang pagsusuri ng mga teknikal na detalye. Pagkatapos ay sinabihan ko si Tram na agad na makipag-ugnayan sa aming legal counsel na si Attorney Mirasol. 15 minuto lamang at ang company car ay nagdala sa amin ni Attorney Mirasol sa reception area ng Department of Finance. Mula sa labas ng pintuan, narinig ko na ang malikhaing tinig ni Aling Consuelo. Nakasuot siya ng isang mamuklaklak na blusa at may dalang fake branded bag na katayo ng nakabraso sa harap ng reception counter. Sa tabi niya ay si Gino, hawak ang isang makapal na folder
ng company profile. Mga anak, bakit ganito ang pagtatrabaho ninyo? Sinabi ko na nabiyanan ako ng si Lian, ang project director ng Laguna Lake Eco Urban Project ng Villarreal Holdings. Ang proyekto na yan ay anak ko sa decision making. Hindi ba kayo dapat maggalang sa akin? Bilhan ninyo agad ang aking pamangkin ng supply contract para sa cement sa proyekto. Kung hindi, sasabihin ko sa aking manugang na burahin niya ang lahat ng supplier na nasa listahan ninyo. Ilang receptionist ang umiling ng may inis, sinusubukan nilang ipaliwanag na ang lahat ng bidding process ay kailangang dumaan sa electronic transparency system. Ngunit binaliwala ni Aling Consuelo ang lahat ng paliwanag, patuloy siyang nagtatanghal at humihingi na makipagkita sa isang taong may autoridad. Ang mga dumadaan na panauhin at opisyal ay nagsimulang tumigil at nagturo-turo ng may tsismis. Ang aking reputasyon at ang reputasyon ng Villarreal Holdings ay ginagawang palabas sa harapan ng mga tao sa araw na tanghali. Ang aking mga takong ay tumunog ng maingay sa marble na sahig habang humakbang akong diretsyo. Mabilis na nakita ako ni Aling Consuelo at agad niyang naalinlangan ang kanyang boses na nagsimulang manghina. Ang mukha niya ay nagpalit mula pula tungo sa maputi. Si Gino na nakatayo sa tabi niya ay nanlalaki ang mga matalihim na inabutan ang folder sa kanyang likuran. Sinubukan ni Aling Consuelo na mag-angat ng boses at ngumiti ng peke lumapit para makuha ang aking kamay. Ay Lian iha, nandito ka na pala, nanay nga ang naghahanap sa iyo. Nagtrabaho ito si Gino para matulungan ang inyong proyekto. Sabi ko, tulungan mo rin si nanay. Iniwasan ko ang kanyang kamay, ang aking tingin ay matalim na tumutagos sa kanyang kamalian. Aling Consuelo, nagkamali kayo, wala na akong biyenan. Agad na lumakad si Attorney Mirasol pasulong isang hakbang, kinuha mula sa kanyang bag ang isang papel na may pula at gintong takda ng aming law firm. Nagsalita siya ng malinaw at propesyonal para marinig ng lahat sa paligid bilang mga saksi. Madam, ako po ay legal representative ni Miss Ariel Liana Ramos. Base sa aksyon ng paggamit ng peking pangalan, nagpapanggap na biyenan ng aming kliyente para maglabi ng kontrata, opisyal kaming nagpapadala ng sulat ng babala sa inyo. Kung kayo o ang sinumang miyembro ng Villamor family ay magpapatuloy sa ganitong gawain, opisyal naming isisulong ang kaso laban sa inyo sa korte dahil sa panloloko at pinsala sa reputasyon ng isang negosyo. Iniabot ni Attorney Mirasol ang babala sa harapan ni Aling Consuelo. Ang mga kamay ng babae ay nangatal at hindi nangahas na tanggapin ito. Ang mga mata ay naghahanap ng paraan para tumakas. Nagmadaling hinawakan ni Gino ang kamay ni Aling Consuelo. Ang bibig niya ay nauutal habang humihingi ng paumanhin at hinila ang babae palabas sa reception area. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magpalakpak at tumango ng may papuri sa aking pagtugon. Nakatayo sa harap ng hindi mawari na kabastusan, ang pagpapanatag ay nagpapadali lamang sa mga oportunistang tao. Sa pamamagitan ng malinaw na legal na hakbang na ito, opisyal kong isinara ang pinto ng pakikiusap ng pamilyang Villamor, tuluyang tinanggal sila sa aking buhay. Pagkatapos ng maingat na paghahanda sa loob ng isang buwan, dumating ang araw ng final presentation. Ang tagpo ay ang malaking conference room sa ikalimang palapag ng City Hall. Ang presentasyon ay para tukuyin ang magiging nagtatayo ng Eco Urban District sa baybayin ng Laguna Lake. Ang evaluation panel ay binubuo ng 15 miyembro, pangulo ang lungsod mayor, kasama ang mga pinuno ng mga kagawaran at mga dalubhasang urban planner. Ang hangin ay seryoso at nakakasikmura. Kasama ko si Arch, Fong at Tram. Maaga kaming dumating. Ang aking piniling kasuotan ay isang simpleng ngunit matinis na grayish-black suit na may perpektong pagkakahiwa, maayos na nakaupdo ang buhok, nagpapakita ng ayos ng isang babaeng handang lumababan. Halos 15 minuto pagkatapos, pumasok ang delegasyon ng Greystone Design Group, ang aming pangunahing karibal. Pinangunahan sila ni Arch Valdez, isang kilalang sa industriya na may mapaghamak na prida. Siya ay nakasuot ng mahal na damit, nakaayos ang buhok at ang buong hitsura niya ay nagpapakita ng kayabangan. Eksaktong 8:00 ng umaga, binuksan ng mayor ang pulong.
Unang nagsalita ang Greystone at tulad ng aking inaasahan, inilabas nila ang isang master plan na puno ng pera at karangyaan. Ang malaking LED screen ay nagpakita ng isang super urban complex na puno ng salamin at metal, lumikha si Arch Valdez ng isang panorama ng isang maluho at mapagmalaking commercial center, mga gusali na 50 palapag ang taas na nakalatag malapit sa baybayin ng lawa. Walang tigil siya sa pagsasabi ng mga number ng financial return at profit margins. Ilang miyembro ng panel ay tumango at nagsulat, ang mga mata ay nagningning sa harap ng mga kaakit-akit na numero ng pera. Nang matapos si Arch Valdez sa palakpakan ng ilang miyembro ng panel, dahan-dahan akong tumayo. Nagbihis ako ng isang baro at saya na may tradisyonal na disenyo, ang mga guhit ay banayad na nagpapakita ng lokal na kultura. Mahinahon akong humakbang pataas sa podium, ngumiti sa panel, hindi nagmamadaling ipakita ang mga numero. Sinimulan ko ang aking presentasyon gamit ang isang kwento. Mga Ginoo at ginang sa Lupon, ipinanganak at lumaki ako sa lugar na may malapit na kaugnayan sa ating mga baybayin. Ang aking kabataan ay puno ng mga hapon na naglalakad sa baybayin ng ating lawa, tinatanaw ang mga lumang bubong na nagsasalubungan sa sikat ng araw na amoy ang halimuyak ng lupa at hangin ng dalisay na tubig. Ang ating lungsod ay mabilis na lumalaki, ngunit habang tayo ay lumalago para maging isang modernong metropolis, nawawala natin ang pinakamahalagang bagay, ang kaluluwa ng ating pamana. Pinindot ko ang buton, ang screen ay hindi nagpakita ng malamig na mga salaming gusali, kundi nagbukas ng isang magandang tanawin. Ang aming master plan para sa Lakeside Heritage Village ay lumabas ng buhay. Inihayag ko ang aming pananaw, isang eco-urban district na may kultura bilang pundasyon. Sa halip na gibain ang mga lumang nayon sa baybayin ng lawa, nais naming panatilihin ang kanilang kabuuan ng espasyo, i-upgrade ang infrastruktura para gawing cultural experience zones at heritage walking streets. Ang mga high-end condominium buildings ay itatayo sa mas malalim na bahagi dinisenyo na may tiered architecture na inspirado ng mga rice terraces ng ating mga ninuno sa Cordillera. Ang mga building material ay prioridad ang eco-friendly na produkto, gumagamit ng terracotta tiles, natural na kahoy, at mga tradisyonal na gawa ng kamay na tisa. Sa bawat balkonahe ay isang maliit na hardin naglikha ng malaking green facade na nagpapababa ng surface temperature ng gusali ng 5 degrees kumpara sa karaniwang beton. Agad na nagtaas ng kamay ang direktor ng Finance Department, Arch Ramos. Maganda ang disenyo ninyo, napakapula ang lugar, ngunit paano naman ang ekonomiya? Nagsayang kayo ng masyadong maraming espasyo para sa berde at cultural preservation. Mababa ang density ng konstruksyon, ang mga tradisyonal na materyales ay nangangailangan ng mataas na cost ng konstruksyon. Paano ito makikipagkumpetensya sa ROI ng plano ng Greystone? Ito ang eksaktong tanong na aking inaabangan at inihanda. Tinahak ko ang mga pinakabagong market research documents na maingat na inihanda ng aming analysis team. Kayo po ay nagtatanong ng eksakto. Hindi lang ang dami ng mga unit ang ibinebenta, agad ang sukatan ng kita. Ang aming disenyo ay gumagamit ng buong environmental, social at governance framework. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang tunay na eco-urban district, maaari tayong makaakit ng isang piniling grupo ng mga customer, mga eksperto, mga ekspatro at mga taong handang magbayad ng mas mataas para sa isang dekalidad at malinis na kapaligiran. Ang halaga ng real estate sa Lakeside Heritage Village ay magtataas ng stable na 15 hanggang 20% bawat taon, hindi ang mabilis na puspos tulad ng high-density condominium. Bukod dito, malilikha natin ang isang napapanatiling pinagkukunan ng kita mula sa cultural tourism, mula sa mga serbisyo ng high-end artisanal handicrafts. Iyon ay isang daloy ng pera na maaaring tumagal sa maraming henerasyon. Para palakasin ang presentasyon, itinayo ni Arch Pong para magdagdag ng mga salik ng kaligtasan ng istruktura gamit ang pinakatumpak na teknikal na terminolohiya.
Pinatunayan ng aming technical director na ang Ecopile Foundation System ay makakayanan ang lahat ng pinaka-matinding geological na kondisyon, nababawasan ang napakalaking gastos sa maintenance sa hinaharap na kailangang batuhin ng mga salaming gusali sa tabi ng tubig. Ang kalagayan ng conference room ay naging malinaw na nahati sa dalawa. Ang grupo ng mga urban planner, luma na arkitekto, at cultural experts ay masigasig na tumango, nakita nila ang anyo ng isang sustainable city. Sa kabaligtaran, ang grupo ng mga financial at economic experts ay pumaborit pa rin sa mabilis na kita ng Greystone. Isang mainit na talakayan ang sumabog sa loob ng evaluation panel. Ang mga argumento ay matalim, walang panig na nagko-concede sa isa't isa. Ang kapalaran ng bilyon-bilyong proyekto ay nakabitin sa isang manipis na sinulid ng pagpili sa pagitan ng dalawang ganap na magkaibang pilosopiya ng pag-unlad. Ang talakayan sa pagitan ng mga miyembro ng panel ay nagpatuloy ng mahigit 2 oras at hindi pa rin natatapos. Ang hangin sa silid ay nakakainis. Ang bawat argumento ng bawat panig ay matalim, walang nagbibigay ng kahit anong kalahating pulgada. Biglang nagpataas ng kamay ang mayor at agad na lumubog ang buong silid sa ganap na katahimikan. Lahat ng mata ay nakatutok sa matandang pinuno na may silver na buhok na nagtataglay ng responsibilidad sa pagpapasya para sa kinabukasan ng lungsod. Mahinahon niyang hinubad ang kanyang salamin, maingat na tiniklop ang mga dokumento sa mesa at pagkatapos ay ang kanyang matalim na mga mata ay tumitig sa akin. Malalim na nagsalita ang mayor. Arch, Ramos, ang dalawang plano ay may natatanging kakayahan sa kani-kanilang aspeto. Ngunit mayroon akong isang panghuling tanong para sa iyo, isang tanong na nasa labas ng mga blueprint. Lahat tayo ay alam na ang komersyo ay palaging ang pangunahing layunin ng negosyo. Kung ngayon ang Villarreal Holdings ay manalo ng proyektong ito, ngunit pagkatapos ng 1 taon, ang Board of Directors o malalaking investment funds ay maglalagay ng presyon sa iyo na baguhin ang disenyo, pipilitin kanilang putulin ang berde, takpan ang ilang bahagi ng baybayin, gibain ang ilang lumang simbahan para makapagtayo ng mas maraming commercial blocks para mabayaran ang pagtaas ng gastos. Anong gagawin mo sa harap ng mga taong nagbabayad ng iyong suweldo at sa harap ng panganib na mawalan ng trabaho? Ang tanong ay tulad ng isang kutsilyo na tuwirang tumalab sa pinakamahinang punto ng mga proyektong nagtatangol ng eco-development, ngunit sa bandang huli ay nagbabago dahil sa kasakiman. Ang buong conference room ay sumisinghap, ang mukhang may ngisi ni Arch Valdez ay lumilitaw sa kanyang sulok. Nagtitiwala siyang walang kahit anong employee director ang mga ngahas na opisyal na labanan ang kanilang mga empleyador. Si Arch Villarreal na nakaupo sa lugar ng mga opisyal na representante ay nagkunot ng kilay, din tensyonado ang hitsura habang minamasdan niya ako. Ngunit para sa akin, ang tanong na ito ay hindi isang bitag. Ito ay isang pagkakataon para ko ipahayag ang aking pinakamalalim na pinahahalagahan. Hindi ko agad sinagot. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng mayor, naalala ang mga gabing walang tulog sa mesa ng disenyo, naalala ang kahihiyan nang itapon sa basurahan ang jade bracelet, naalala ang pangako na mamuhay ng marangal kasama ang aking anak na babae. Ngumiti ako, isang maliwanag at determinadong ngiti. Nagsalita ako ng malinaw at maririnig ng lahat. Mahal na Mayor, ang aking pagtanggap sa trabaho bilang arkitekto ay hindi para maging isang tagaguhit na sumusunod sa kagustuhan ng pera. Ako ay isang mamamayan ng lungsod na ito at mayroon akong responsibilidad para pangalagaan ang kaluluwa ng lugar na ito. Kung ang sinabi ninyo ay mangyayari, kokontrahin ko ang anumang pagbabago, tatatangging pumirma sa kahit anong amendment at mag-iiwan ng empleyo ko bago ko pahintulutan ang pagwasak ng pamana ng ating mga ninuno sa ilalim ng walang pusong beton. Ang kita ay maaaring makuha sa maraming lugar, ngunit ang kultura at kaluluwa ng ating pamana kapag nanwasak na sa ilalim ng mga manapanahong blok, kahit bilyon-bilyon ang ating pera, ay hindi na natin mababawi pa. Ito, ang integridad ng Lakeside Heritage Village
ay ang aking red line, hinding-hindi ko ito kailanman itatawid. Ang buong conference room ay nalubog sa katahimikan, ang aking matigas, tapat, at puno ng dangal na mga salita ay tumalab sa bawat sulok ng silid. Ang katahimikan ay nagtagal ng halos kalahating minuto at pagkatapos ay ang mayor ay nagngiti ng may kasiyahan. Tumayo siya, ang dalawang kamay ay nagpalakpak at ang tunog ng palakpak niya ay tumatakbo sa buong silid. Agad na tumayo ang mga cultural experts at tahimik na nagpigil na palakpakan. Isa-isa ang mga miyembro ng panel, kahit ang mga naunang matigas sa posisyon ng ekonomiya ay tumayo at umapurbo. Ang tinig ng mayor ay malakas at malinaw. Ang lungsod nating ito ay hindi kakulangan ng mga matataas na gusali at karangyaan, ngunit naghihirap tayo sa mga taong may malalim na puso at malinaw na pangitain para pangalagaan ang ating pamana. Ang determinasyon ni Arch Ramos ang pinakamatibay na garantiya para sa kinabukasan ng proyektong ito. Sa ngalan ng evaluation panel, opisyal ko itong inihahayag ang Villarreal Holdings, ang natatanging nagwawagi sa proyekto ng Lakeside Heritage Eco-Urban District. Nakatayo akong parang pinagkalooban ng luha ng kagalakan. Si Arch Fong na nakatayo sa tabi ko ay masayang niyakap ako at si Tram ay nagpakita ng malalim na kasiyahan. Sa kabilang panig, si Arch Valdez ay namutla mabilis na iniimpake ang kanyang mga dokumento at dahan-dahang umalis kasama ang kanyang team. Natapos ang labang magbibigay ng desisyon sa kapalaran. Ang liwanag ng katotohanan ng pagmamahal sa pambansang kultura at pagpapahalaga sa pamana ay nagtagumpay laban sa karangyaang puro komersyo. Nagawa ko na ito. 6 na buwan pagkatapos ng makasaysayang araw na iyon, ang groundbreaking ceremony ng Lakeside Heritage Village Eco-Urban District ay ginanap ng may karangyaan. Ang umaga ng Nobyembre, ang langit ay kristal na malinaw, ang hangin mula sa Laguna Lake ay nagdadala ng malamig na amoy ng tubig. Sa buong construction site, daan-daang ektarya, ang mga watawat at mga streamer ay kumukurap sa hangin. Ang maingay na tugtugin at mga dragon dance ay nagmimistulang nagpapagising ng espiritu ng lugar. Nakasuot ako ng isang dilaw na silk gown at safety helmet na may logo ng Villarreal Holdings, nakatayo ng maliwanag sa podium ng karangalan. Sa paligid ko ay ang mayor, si Arch Villarreal, si Arch Fong, at maraming mga opisyales at panauhin. Nang ang unang pala ng gintong buhangin ay nahulog, daan-daang mga berdeng balloons ang binitawan tungo sa langit. Ang mga palakpakan at pagpapalakas ng loob ay nagsabog sa buong bahagi ng lawa. Tinitingnan ko ang obra maestra ng aking buhay na unti-unting nagtatayo ng mga unang pundasyon nito. Ang puso ko ay puno ng isang hindi masabi-sabing pagmamalaki. Sa malayo sa kabilang panig ng bakal na bakod ng construction site, isang pamilyar na anino ang natanaw ko, si Marco. Nakaparadang ang kanyang lumang motorsiklo sa gilid ng kalsada, nakatayo ng tahimik sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga mata ay nakatutok sa mataas na lugar ng tagumpay. Sa layo ng daan-daang metro, mararamdaman ko pa rin ang pagkagulat at kalungkutan na naroroon sa mukha ng aking dating asawa. Nakita niya ako, isang makapangyarihang babae na maliwanag at nagsasarili, napaliligiran ng paggalang ng mga tao na may mataas na katungkulan. Nakilala ni Marco ang layo sa pagitan namin ngayon ay hindi lamang ang papel ng annulment, kundi isang buong langit ng pagkakakulay ng bawat isa. Iniyuko niya ang kanyang ulo at dahan-dahang sumakay sa motorsiklo na wala sa agos ng mga tao. Isang pagsasara ng lahat, ang huling bakas ng madilim na nakaraan ay tuluyang naglaho. Pagkatapos ng seremonya, tinawag ako ni Arch Villarreal sa isang sulok. Ang matandang presidente ay nagpalo sa aking balikat, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Lian, iha, nagdala ka ng isang makasaysayang tagumpay para sa Villarreal Holdings. Nagtipon ang board of directors at nagkaisang loob. Nais ko kang itaas sa posisyon ng executive vice president ng kumpanya na nangunguna sa lahat ng estratehikong investment. Karapat-dapat kang umupo sa ika-30 palapag. Ngumiti ako, isang mainit at puno ng pasasalamat na ngiti. Maingat akong yumukod bago sumagot.
Arch, V. Lubos akong nagpapasalamat sa tiwala ninyo at ng board, ngunit pahintulutan ninyong tanggihan ang posisyong ito. Ang proyektong ito ay ang obra maestra ng aking kaluluwa. Nais kong makasuot ng safety boots at helmet, harapin ang construction site araw-araw, personal na subaybayan ang bawat terracotta tile na idinidikit sa dingding, ang bawat puno ng local variety na itinanim sa lupa. Gusto kong manatiling project director hanggang sa maayos na mabukas ang eco-district na ito. Ang kaluwalhatian ay maaaring maghintay, ngunit ang obra maestra ay nangangailangan ng isang nanay na nag-aalaga sa kanya araw-araw, si Arch. Villarreal ay masayang tumawa, paulit-ulit na tumango. Naiintindihan niya na ang apoy ng passion sa disenyo sa akin ay laging maliwanag kaysa anumang maningning na titulo. Nang hapon ng araw na iyon pagkatapos ng opisina, hindi ako agad umuwi, pinulot ko si Ana sa paaralan. Magkasama kaming naglakad sa baybayin ng lawa sa hapon, tinitingnan ang pulang araw na dahan-dahang lulugsad sa makintab na antas ng tubig. Si Ana ay tumuloy-tuloy na tumakbo sa harapan namin na mitas ng maliliit na puting bulaklak at damo mula sa damuhan, tinali ang mga ito bilang isang maliit na palumpon. Tumakbo ang bata pabalik, kinantil ang palumpon sa aking kamay at nagtawa ng masaya. Nanay Lian, ito ay mas maganda kaysa lahat ng alahas sa buong mundo. Ibibigay ko ito sa iyo. Lumuhod ako, mahigpit na niyakap ang aking anak, naramdaman ang init at amoy ng buhok ng anak ko. Tama, ang palumpong ito ay mas maganda kaysa lahat ng mahalagang alahas dahil ginawa ito gamit ang pinakamahal na pagmamahal. Tumayo ako, mahigpit na hawak ang maliliit na kamay ni Ana. Kasama kaming lumakad ng matibay sa daan ng graba. Sa harapan namin ay ang konstruksyon na masigasig na nagtatayo kung saan isang lungsod ng kinabukasan, isang simbolo ng muling pagsisibol at matatatag na lakas ay unti-unting nagtatayo. Ang aking bagong buhay ay tunay nang nagsimula, malaya, maliwanag at hindi na kailanman aatras. Ang lahat ng bagyo ay nailayo na sa likuran at ang kinabukasan ngayon ay puno ng maliwanag na liwanag na nagsisilbi sa landas.